Magandang hapon, nandito ulit tayo sa Mandaluyong and recently, lahat lang ng bagay na sinasabi ko dito is recently ko lang nalaman. So apparently, Mandaluyong is a pre-colonial name of this area kasi nung panahon ng mga Kastila, ang pangalan pala ng Mandaluyong is San Felipe, and then pagkaalis ng mga Kastila, binalik lang nila to Mandaluyong and officially enacted noong 1931. So yeah, Mandaluyong is the old name again, and San Felipe was its name during Spanish rule. Hi, my name is Red and I do walking vlogs. So naglalakad-lakad ako and then I shifted to YouTube. Na-realize ko lang kasi pang ilang video ko na to and hindi man lang ako nagpapakilala, kaya hi. Nandito pala tayo ngayon sa F. Ortigas Street in honor of Francisco Ortigas, the patriarch of the Ortigas family. May music pa. Who was widely credited for the development of a big chunk of Mandaluyong and Pasig area. So if you're familiar with the Ortigas Center, then it's those family. Sa likod ko ay ang tinatawag na mga rainbow houses. It's part of the city government's project for informal settlers dito sa dito sa Mandaluyong, and it started back in 2013. Now, the color is not just for aesthetic purposes, but it's also a symbol of hope, positivity, and new chances for the people who's living here. This is Acacia Lane. It connects residential areas in Mandaluyong papuntang Shaw Boulevard, which is a more busy area na ng Mandaluyong. And it's called Acacia Lane because, as you can see, nakahilera yung mga acacia trees. Although malilit na lang sila kasi wala na yung medyo malalaki, unfortunately. But nandito pa din, Acacia Lane. This is Shaw Boulevard, pero next time natin explore ang Shaw Boulevard. But for now, sa sarap, yung panadero sa likod. Nandito ako sa Shaw Center Mall. It's in the corner of Shaw Boulevard and 9 de Febrero. It's a community mall, so most of its customers ay yung mga residents lang dito sa area. Lagi ako pumunta dito if kukuha ko ng NBI clearance. Diyan yung NBI office, but kailangan mo pa din magpa-schedule sa website nila. Open sila from 8 a.m. to 5 p.m. kung gusto nyo kumuha. Pero again, kailangan nyo munang magpa-schedule sa website ng NBI and then select this branch kung gusto nyo dito kayo kukuha ng clearance ninyo.
siguro tumawid. May traffic light. Nandito ako ngayon sa Hardin ng Pag-asa sa Addition Hills, Mandaluyong. And makita nyo, buhay na buhay ang paligid. Marami mga bata naglalaro. May basketball court, may playground, and may mga nagtitennis dito. Hindi ko lang alam if klaro nyo na yan, yung mga Christmas lights, yung mga parol. Ang ganda na kasi tingnan dito sa perspective ko. Hindi ko lang alam if kaya ng camera na makita siya. Umabot na din tayo sa palengke. Actually, andito ako ngayon kasi kailangan ko bumili ng gagamitin ng asawa ko sa kanyang lulutuin. Bibili ako ng pipino at saka ginger. Magkano to? Itong dalawa lang? Kiluhin. Kaya to? 27. Ang pangalan ng lugar ay Addition Hills. Ito ang pinakamalaking barangay dito sa Mandaluyong, both in population size and land area. Population ng Addition Hills is over 100,000 and 25% ng land area ng Mandaluyong ay nasa Addition Hills. Kaya merong hospital dito, merong eskwelahan, merong park, yung napunta natin kanina, and then merong salon. And ito yung mga lights kanina gusto kong pakita.